So yan guys, good morning po sa ating lahat. At andito ulit ang Pinoy in Italy TV, ang inyong Kuya Mario. Ngayong araw po ay piyesta dito sa Savona. At titingnan po natin yung mga kaganapan dito mamaya kasi may procession. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung itsura ng piyesta ng isang city dito sa Savona. Bilang isang residente ng isang syudad, kailangan malaman natin kung ano nga ba talaga ang itsura o kultura ng isang syudad na ginagalawan natin, yung community kung saan tayo nakatira. Para hindi tayo mag-ignorante kung mayroon magtanong sa atin, alam natin kung ano yung isasagot natin. So tara, samahan niyo ako. Po yung ayan po yung at kayo. So ayan, andito po tayo sa loob ng Archdiocese ng Savona. So makikita nyo po, napakaganda ng architecture at engineering ng pagkagawa ng simbahan na to. So para po sa kaalaman ninyo, dito sa Italia ay sobrang dami ng mga church o mga simbahan. Kasi po ang Italia ang pinakasentro ng Katolisismo. Kasi nandito po ang Vatican City. Although ang Vatican City po ay hindi po part ng Italia. Ito po itong malaking state. Maliit na state. At nakahiwalay po sa Italy. Nasabi ko na po yan sa nauna kong vlog na ang Vatican City po ay independent state at may lawak lamang na 100 acres. So maliit po yung population nila, nasa 800 plus or kulang-kulang 1,000 lamang ang population ng Vatican City, pero isa po siyang state, isang bansa, pinakamaliit na bansa sa buong mundo. At dito po sa Italia ay bilang sentro ng Katolisismo ay sobrang dami ng mga simbahan. Sa isang kanto siguro meron isa hanggang dalawa na simbahan. Minsan nga magkatapat pa. sobrang ano nila sa pagiging Katoliko. So hindi talaga basta-basta yung pagkagawa ng simbahan na to, kasi yung art, napaka artistic po. Kahit hanggang dun sa bubong, sa ceiling ay punong-puno po ng art ang bawat sulok. Kaya mapapansin niyo na parang ginastusan talaga ang pagpapagawa sa simbahan na to. Especially itong simbahan na to ay ang pinakamalaking simbahan dito sa Savona. Pero kung makakapunta po kayo dun sa mga maliit na simbahan, ganun din po, hindi po basta-basta yung mga pagkakagawa ng mga simbahan nila dito. So andito na tayo sa labas. Makikita ninyo yung labas ng simbahan na to. Ayan. So ito po yung itsura ng labas ng Archdiocese ng Savona. Ito
naman yung ibang klase ng halaman na namumulaklak. 2 euro ang isa. Ang anim ay 10 euro. So, maliliit lang po yan. Maliliit na pot lang yung so, kung kukumpitan sa peso, ang isang pot naman ay nagkakahalaga ng 120 pesos. Pwede tayo pag-sign sideline. Ilang bulaklak. Ang reality yan. Pag-gulis. Balundura. So, itong area po na ito, yung nakikita ninyo yan ay mga bulaklak na gawa sa ano yan, sa plastic, artificial. Yung sa kabila, yun yung mga tunay. So, makikita ninyo, ang laki ng pagkakaiba. Kitang-kita nyo talaga na ito ay mga peke. Samantalang dun, fresh na fresh yung mga bulaklak. Yan. So, pag may piyesta, syempre may balon. Ayan o. Nung bata ko, pinapalo ko ng nanay ko kasi naglulupasay ako. Pag nakakita ako ng mga laruan tuwing piyesta. Tapos, hindi niya kayang bumili kasi wala kaming pera. Naglulupasay talaga ako sa kalsada. Kaya sobrang hiyang-hiya siya sa mga mga taong dumadaan. So yan guys, medyo dinadagsana ng tao tong lugar na to. Hindi ko na mahanap kung nasaan yung yung posisyon eh. Kasi galing po ako ng trabaho, nagsimula po silang mag-cruise kaninang alas 8 ng umaga. Baka hindi ko na po inabutan. Hindi ko na talaga inabutan. Kaya pasensya na po kayo kung hindi ko maipapakita sa inyo yung posisyon kasi
hindi na natin mahanap kung nasaan sila banda. 7 kilometers po kasi ang lalakbayin ng mga magpo-prosesyon mula sa sanctuaryo paikot dito sa Ciudad ng Sabona, kaya mahirap po talagang hanapin. Maliban na lang kung madaanan natin. So itong area na to, ang dami na pong taong pumupunta, pero papansin ninyo, ang laki ng pagkakaiba ng piyesta sa atin at saka piyesta dito. Sa sobrang relihiyoso ng mga tao dito, hindi po sila pupunta sa piyesta para makikain o kaya para makipag-inuman. Kumbaga, ginagahit po nila tong araw na to para magpasalamat sa kanilang patron at magdasal, at bilang panata ay sumasama sila sa prosesyon. So kung mapapansin ninyo, walang masyadong tao dito kasi nasa prosesyon. Sa atin, pag ganitong piyesta, kaliwat kanan yung nagtitinda ng mga street food o kaya yung mga perya, yung mga nag-aalok ng pagkain sa mga bahay-bahay, nag-aalok ng inumin. Pero dito po, napakasimple lang po talaga at hindi po ganun kaingay. Hindi katulad sa atin na talagang video okay dito, video okay dyan. Dito sobrang tahimik lang yung mga tao. So yun guys, nakataas po yung camera ko. Pasensya na po kayo kung makikita ninyo yung ibang ulo na makintab. Pasensya na rin po doon sa mga daanan ko na makintab dito. Makintab din po naman po yung ulo. Kaya it's a tie. So ayun guys, ito na yung pinakahuli ng mga tiangge dito sa area na to, dito sa kalsada na to. So pabalik na tayo ng bahay. Hindi natin nabutan talaga yung prosesyon, sayang. Ibale, may susunod pa naman. So sa susunod na video na lang siguro, kasi meron pang sa next week meron pa ulit isang prosesyon. So doon ko na lang po ipapakita sa inyo. So yan po mga kababayan, hindi na po sa bahay kasi nagutom ako. Wala palang pagkain pag ganitong wala palang mag-aanok ng pagkain sa'yo pag ganitong piyesta dito sa Italia. Hindi kagaya sa atin. Pag pumunta ka sa piyestahan, kasama mo may mga pagkain, may inuman, video okay. Pero ito napakasimple lang ng kanilang celebration. So kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayong araw, click na lang po ang like button, ganoon din po ang notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga videos. At ito po ulit ang inyong Pinoy in Italy TV, ang inyong Kuya Mario, at magandang hapon po sa ating lahat.